Dahil sa kahirapan, marami sa ating mga kapwa Pilipino ay nagtatrabaho abroad. Sino ba naman kasi ang ayaw magtrabaho abroad na malalaki ang diferensya ng sahod kumpara sa Pilipinas? Dahil doon, dolyar na ang kinikita nila. At dahil dyan, ang mga OFW, isa sa may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa dahil sa mga remittance na pinapadala nila. Kaya kinilala sila bilang isang heroes o warriors. Ang mga Pilipinong nagtatrabaho abroad ay may isang layunin lamang sa buhay, ang magkaroon ng mas malaki at stable na income para mapaganda ang buhay ng kani-kanilang pamilya. Pero nakakalungkot man sabihin na karamihan sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad ay wala pa ring ipon at wala pa ring naipupundar dahil posibleng hindi nila na-manage ng kanilang pera ng tama. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kadalasang money mistakes ng iilan nating kababayan na OFW at kung paano ito maiiwasan. Pero bago po yan, walang sawang pagpapasalamat sa inyong lahat, mga pagtsatsaga sa channel natin. Hayaan nyo at sisiguraduhin ko palagi na marami kayong makukuhang aral sa bawat video natin. At kung handa na kayo, tara, number 1. Naniniwala ka agad sa mga rich quick investment schemes. Nakakalungkot lang isipin na isa sa mga target ng mga taong masasama ang loob o mga scammer ay ang ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad o OFW. Dahil alam ng mga taong ito na may pera ang mga OFW. Kung tutuusin, napakarami na sanang naging biktima ang mga taong ito, pero nakakalungkot, meron pa ring naniniwala sa mga scammer na ito. Isa na nga dito ang iilan ng ating mga kababayan na OFW. Minsan din kasi tayo mga Pinoy, mahilig din tayo sa instant yaman. Na-invite ka ng mga friends mo for banding-banding lang sana, pero biglang napunta ka na pala sa club o grupo nila na ang member puro daw mayayaman. Nagpapakita ng magagandang bahay, mga magagarang sasakyan na nakapost pa sa kanilang social media na may hawak-hawak na sandamakmak na pera. Ang hindi alam ng karamihan, isang props lamang ito para maakit ka o malinlang sabay offer sila sa iyo ng one-time investment kuno na may 300% interest na kita ng iyong pera sa loob lamang ng 3 buwan. At dahil sa napakagaling magsalita ng mga taong ito, hanggang sa tuluyan ka nang nahulog sa kanilang patibong. At hindi mo na malaya na ibigay mo na pala lahat ng perang pinaghirapan mo sa loob ng ilang taon. At para maiwasan ang mga ito, huwag basta-basta maniniwala sa mga mag-o-offer sa inyo na malaking kita o interest kapalit ng inyong investment. Kahit pa kamag-anak mo pa ang mag-aalok sa iyo nito. Baka hindi din natin alam na biktima na rin pala sila na nagagamit lang din sa mga taong scammer. Mas mabuti na magtanong kayo o maggumawa kayo ng sariling pagsisiyasat para maiiwasan ang mga ganitong pangyari. Number 2, nag-iisang breadwinner ng pamilya. Karamihan sa mga OFW, naging breadwinner na lahat sa kanyang pamilya, kapatid, kamag-anak, at sa iba pa. Dahil siya ang kumikita ng malaki na dapat siya ang magpuprovide sa lahat ng gastusin. Wala namang problema dito kung magpo-provide ka ng finances sa iyong pamilya. Ang katotohanan kasi kapag nakapag-work ka na abroad, dumadami din ang dependents. Tulad ng nasabi ko mula sa ating sariling pamilya, magulang, pati mga extended family. Ay para bang kasama na rin sa responsibilidad mo bilang isang OFW. Ang masama pa dito, ikaw lang talaga ang source of income nila. Ganito ang madalas nangyayari. Tatawag sa iyo ang nanay mo, sabay sabi, anak, yung kapatid mo kasi gustong paralin ang panganay niya sa private school kahit wala pa naman siyang work sa ngayon. Yung pamangkin mo nanganganak na pero wala pang pangbayad sa ospital kaya ang resulta, ikaw na tuloy ang magiging bangko ng lahat. Akala kasi ng iilan na kapag ang isang tao nagtatrabaho abroad ay marami ng pera. Pero hindi nila alam napakahirap ang buhay OFW. Napakaraming hirap na pagdadaanan, pagtitiis na malayo sa pamilya. Kaya naman sa mga OFW na hindi unlimited ang pera na kikitain abroad, huwag kalimutan na darating ang panahon na tatanda kayo. Hindi masama ang tumulong pero unahin nyo muna ang pamilya nyo at ang sarili nyo. Number 3, gumagastos para hindi magmukhang walang pera. Karamihan sa ating mga Pinoy, image at postura ang pinaka-importante kaya yung iba gumagawa ng paraan para hindi magmukhang mahirap. Siyempre, iniisip ng ilan, aba, nasa abroad na ako kaya dapat magmukha akong yayamanin na sumasahod na ng dolyaris. Kaya dapat branded ang mga gamit ko. At karamihan din kasi sa ating kapwa Pinoy, hindi matanggihan ang pagsuot ng mga may mga pangalan na gamit o luxury items simula sa sapatos, pantalon, damit at ang pinakalitis na iPhone at iba pa. Siyempre kung may mamahalin kang gamit, gusto kasi ng mga iilan sa atin na ipagmamalaki na mayaman tayo.
Yung iba, nakapost pa yan sa social media para makita lang ng karamihan na umasinso ka na. Naku po, kung ganito ang ginagawa mo, sinasayang mo lang ang pera at ang pagod mo para magpa-impress ka lang sa ibang tao. Dahil kahit anong gagawin mo sa sarili mo, meron at meron pa ring masasabi sa iyo ang ibang tao. Kaya simplihan mo lang ang buhay mo, huwag kang magarbo. Mag-focus ka sa mga bagay na mahalaga tulad ng pag-iimpok ng pera para makapagpatayo ka na ng negosyo dito sa Pinas at makasama mo na ulit ang iyong pamilya. Tandaan mo, yan ang pangarap mo. Number 4, hindi na paghandaan ang biglaang pag-uwi ng Pinas. Akala kasi ng mga kapwa Pinoy natin na OFW ay forever na silang magtatrabaho abroad. Alam ng karamihan na once na nakapagtrabaho ka na ng abroad, mahirap na ito i-let go dahil mas mataas kasi ang income dito. At yung iilan naman, iniisip na bata pa naman tayo, malakas pa tayo para magtrabaho. Marami pang opportunity sa iba't ibang bansa. Kaya sabi ng ilan, bakit pa tayo uuwi? Sa puntong ito, nakakalimutan na nila ang mga pagkakataon na hindi natin inaasahan at wala sa plano. Maaring maalis ka sa trabaho o di kaya ay nagsara ang kumpanya na pinagtatrabahuan mo o di kaya ay naaksidente ka sa pinagtatrabahuan mo at na-disable ka. At marami pang posibleng dahilan. Sa ganitong pangyayari, kahit hindi man natin gusto, wala na tayong magagawa. Papauwiin ka talaga ng Pilipinas. Kahit wala kang ibang pinagkakitaan. Kaya I strongly recommend sa mga mahal nating OFW na dapat nakahanda kayo palagi sa ganitong klaseng sitwasyon. So kahit wala ka pang plano na umuwi ng Pinas, maghanda ka pa rin para sa bagay na ito. Kung mauwi ka ng Pinas na hindi inaasahan. Para sa akin, maaring habang nasa abroad ka, mag-start ka na ng business dito sa Pinas. Magpatulong ka sa mga malapit na kapamilya mo para mai-manage ito ng maayos o di kaya'y sa asawa mo o di kaya'y sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Halimbawa, ang pagbili ng lupa at iba pang posibleng magbibigay sa iyo ng income kapag nakauwi ka na dito sa Pilipinas. Number 5, dinadaan sa paggastos dahil nahuhumsik. Karamihan sa mga OFW hindi mapigilan ang sarili sa sobrang paggastos. Siguro dahil na rin sa first time makatanggap ng mas malaki-laking kita. Kaya naman yung iba na nahiligan na rin na pumasok ng mga mamahaling kainan. Panay ang sine, bili ng mga bagay na hindi naman kailangan o di kaya'y mga litis na gadgets sa tuwing sahuran. Ilan lang ito sa mga gawain ng mga kapwa Pinoy natin na OFW. Pwede dahil na rin siguro sa nahuhumsik sila, stress sa trabaho, at minsan hindi pa maiwasan na may discrimination pa pagdating sa trabaho. Lubos kong naiintindihan na mahirap talaga ang buhay OFW. Pero kung gagawin mo na itong habit o maging routine na ito ng buhay mo, hindi magtatagal sa sobrang gastos mo, baka darating ang time na lahat hindi mo na kayang bayaran. Kung talagang homesick ka at gusto mo nang umuwi sa Pinas, sikapin mong mai-manage ng maayos ang pera mo. Mag-ipon ka at mag-invest o di kaya ay magtayo ng negosyo para pagkalipas ng ilang taon, kapag kumikita na ang investment at negosyo mo, pwede ka nang bumalik sa Pinas. Number 6, nag-i-invest na hindi pinag-aaralan. Karamihan sa mga OFW nag-iisip ay kung paano mag-invest o magtayo ng sariling negosyo bago pa man maubos ang kanilang savings. Tulad ng palagi kong sinasabi, ang pag-i-invest ay hindi madali. Nangangailangan ito ng pag-aaral sa isang paglagyan mo ng pera kung anong klaseng negosyo at kung paano kumita ang pera mo dito. Ang problema ng ibang kababayan nating OFW ay nabibiktima sa mga online investment scam na nangangako na malaking interest kapalit ng pera na ini-invest nila. At pagkatapos lamang ng ilang buwan, biglang mag-close ang system ng nasabing kumpanya, sabay takbo lahat ng pera na nakuha nila. Nakakalungkot man ito pero ang daming OFW na nabibiktima dito. Hindi din natin masisisi ang ilan sa kababayan natin na naghahangad ng madali ang pagyaman para makauwi na sana sa kanilang pamilya. Kaya naman bago kayo bumitaw ng pera para sa investment, tingnan nyo o suriin nyo mabuti. Huwag kayong maniniwala kaagad sa mga mag-o-offer sa inyo na malayo sa katotohanan para hindi masayang ang pera na inyong pinaghirapan. Number 7, wala akong nakitang masama sa pagtulong. Likas sa atin ang matulungin bilang isang Pilipino. Kaya naman kung may problema ang kamag-anak, sininang at ninong, mga kaibigan, pati kapitbahay ay tinutulungan mo rin. Kumbaga problema nila, problema mo rin. Kaya pagdating sa isyu ng pera, ikaw lagi ang taya. Ulitin ko, hindi masama ang pagtulong sa nangangailangan. Pero hindi na yata tama kung lahat na lang ng problema nila sa pera ay ikaw na lang lahat ang aako. Lalo na kung ang pagiging matulungin mo ay siya pa ang dahilan para wala ka pa ring ipon pa hanggang sa ngayon.
Siguro ang magandang gawin mo dito para mas makatulong ka sa kanila, unahin mo muna ang sarili mo. Sikapin mo munang makapag-build up ng multiple source of income. At siyempre, kailangan mo munang magdamot sa kanila habang ginagawa mo ito. Magtatampo man sila sa iyo pero hayaan mo muna sila. Balikan mo na lang sila kapag nagiging successful ka na sa negosyo. Sigurado hindi lang pera ang may tulong mo sa kanila. Kung hindi, mabibigyan mo pa sila ng trabaho sa sarili mong negosyo. Hanggang dito na lang po muna ang video natin sa mga kababayan kong OFW. Mag-ingat kayo palagi dyan kung saan man kayong panig sa mundo. Sana maging successful tayong lahat sa buhay. God bless.